Isang malaking isda ang napana natin ngayon mga adventures. Ayan, talagang sobrang laki niya. At salamat sa Panginoon sa biyaya mula sa dagat. At panoorin niyo mga adventures kung paano ko nakuha ang isdang to. At medyo pinahirapan din ako. At paglubog ko nga dito mga adventures, ay siya agad yung natanaw ko sa malayo, kaya pinuntahan ko agad siya. Maamo naman siya at nagpapahinga lang dito sa gilid ng bato. Kaya akin ang tinatukan ng flashlight at pana. Sinintro ko ito sa mata mga adventures, ayun sa pool. At tumagos naman agad sa kanyang pisngi, kaya alam pumiglas at agad naratiko ang ating pana mga adventures. At nalagot din yung tali ko dito, buti na lang hindi lumayok. Diyan lang siya sa bandakunahan at huminto rin. Kaya lang ay paubos na yung ating hangin, wala tayong hasang. Kaya angat muna tayo. At hindi ko na rin pinatay yung aking flashlight dito para masundan natin ang tingin kung sakaling lalayo man. At pagkahinga ko nga mga adventures, dali-dali akong bumalik para hunid. Kaya lang ay pagdampot ko ay bigla naman siyang lumayo at pumunta na naman sa unahan. Mukhang ayaw yata pagpahuli sa atin. Mukhang ayaw magpakuha. At sa sobrang excited ko na makuha ang isdang to, ay mauubusan naman ako ng hangin. Kaya umangat ulit ako. Medyo malalim din kasi ito mga adventures. Nasa 5 o 6 na di pa. Pahinga muna ako ng konti dahil kampante naman ako na makukuha ko to. Kasi yung langoy niya ay hindi palahot kundi dito lang, hindi lumalayo. At ito na yung second na attempt ko para siya ay kunin at damputin. Kaya pag damput ko ay lumangoy na naman. Pumunta na naman sa bandang unahan, wala na naman akong hangin. At tumangat na naman ako mga adventures. Talagang pinapahirapan ako ng isdang to para makuha siya mga adventures. Ganun talaga siguro kapag malaki ay kailangan mo siyang paghirapan muna bago makuha. Relax na ako dito mga adventures at pahinga lang ng konti at bumaba na naman para kunin ang malaking mamaw na isdang to mga adventures. Ito yung pangatlong attempt ko para siya ay kunin at i-secured sana. At sa pagkakataon na ito mga adventures ay lumayo pa ng konti pero sinundan ko at yun na hawakan ko na yung stainless. At sa hindi nga inaasahan ay nagpumiglas na naman yung isdang to. At dahil madulas yung stainless ay nakalayo naman, bumaba na naman sa ilalim. Hindi ko na siya sinundan, umangat na lang ako mga adventures. Pinapahirapan talaga ko ng isdang to mga adventures. Dahil wala akong katulong dito at medyo malayo yung aking dalawang kasama. Pero okay lang, tiyagaan natin to para lang makuha. At nasa 4.1 kilograms on scale ito mga adventures. Ayun, nandun lang siya sa ilalim at wala nang balak na lumayo pa. Kaya kampante na tayo na makakukuha natin yan. Kaya konting pahinga lang muna ako dito sa ibabaw. Bumaba na rin ako para kunin ang isdang ito mga ka-adventures. At sa pagkakataon na ito ay nakuha ko na siya at nadala sa ibabaw yun. Success mga ka-adventures. Thank you Lord sa napakalaking biyaya. Dito ay nasecured ko na siya at nahawakan ko na mga ka-adventures sa hasang yun. Talagang napakalaking mamaw na ito. Ayan, tagos sa kanyang pisngi ang sima. At pagkakuha ko nga nito mga adventures ay nag-decide na ako na tumabi kasi hindi na rin natin magamit yung pana. Kasi tiko na. Kaya tumabi na lang ako at dinaanan ko yung isa kong kasama. Si Tito Bert, shout out sa'yo Tito Bert. Hindi pa kami natatagalan maglangoy dito mga adventures. Siguro wala pa mga 30 minutes. Ayan, dala-dala na ni Tito Bert patabi. Ayan, halata talaga yung na baliko sa lakas ng isdang to mga adventures. Laki naman talaga.
At pagtabi nga namin ay merong lumapit na ka-espiro din natin mga ka-adventures. Shout out sa iyo, ka-espirong Joshua Paharet. Salamat sa iyong pag-picture sa amin at hanggang dito na lamang mga adventures. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.